Deserve ng anak ko to. Sir, bakit naman po hindi kasama ang anak ko sa listahan ng students with honors? Tanong ng iritadong nanay sa advisor. Maayos naman ang grades na ngayong semester. Ayan tuloy, depressed siya suicidal siya. Mahinahong ipinaliwanag ng advisor ang pagkukulang ng estudyante. Mababa ang grades niya noong unang semester. Tila tinanggap naman ng nanay ang paliwanag. But after graduation, the student surprised her advisor when she proudly thanked her parents and posted on social media that she was wearing an unofficial medal despite not being an awardee. Palaisipan kung saan siya kumuha ng lakas ng loob to claim something that she is not. Deserve ng anak ko to. Marahil iniisip ng nanay na the best way to pacify her child is to give her a medal kahit ang totoo, di naman niya yun deserve. Marahil iba't iba ang perspective natin sa kwentong ito. Ngunit, ito ang malaking katanungan. Dapat ba nating itolerate ang mga anak natin kahit wala na sa lugar ang kanilang pag-uugali? Sa kwento ni Eli sa 1 Samuel chapter 2 verses 22 to 26, mababasa natin na kahit siya'y lingkod ng Diyos sa Israel, he failed to rebuke and discipline his children. Nakita ng Diyos ang masasamang ginawa nila sa Israel at sinabing, bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? There are different parenting styles. Pero kung hahayaan nating pangunahan tayo ng Panginoon sa pangangalaga sa mga anak natin, susundin natin ang sinabi niya na disiplinahin sila ng naaayon sa kanyang salita. Kalooban ng Diyos na tayo ay magpalaki ng mga mabubuting anak. We have a choice na disiplinahin sila sa ngayon o pagsisihan natin sa huli ang kahahantungan ng kanilang buhay. Deserve ng anak mo ang disiplinang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya manalangin tayo. Lord, thank you for giving me the privilege to be a parent. Help and guide me to lead my children in the way that they should go. In Jesus' name I pray. Amen. If you are to leave a lasting legacy with your children, what lessons would you like to teach them? Write them down. Ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Proverbs chapter 29 verse 17. Ako po si Sonja Kalit. God bless you. Have a great day.